Ang aking kwento ay hango sa aking karanasan nung ako ay high school. Nung high school kami, mahilig kami, may mga grupo-grupo kami at mahilig kaming ah, mag-outdoor. Gaya ng picnic sa ilog or magpunta sa bundok, mag uminom ng buko. Pero isang grupo kami, isang grupo nung high school kami ay umaabot kami ng 14 na katao, lalaki, babae. Kasama na ako doon. Minsan nakayayaan kami ng weekends, Sabado, napupunta kami doon sa bukal kasi bali-balita sa amin napakaganda daw yung bukal. Kaya lang, yung bukal na yun ay ang sinasabi ay patay na bulkan. Pero ang bukal na yun ay marami nga daw nagpapakita na mga engkanto. Ako yung pinakamaingay sa grupo namin noon at lagi ako sinasabihin, hoy, wag ka na sumama. Wag ka na sumama. Pero ako naman ay gustong-gusto kong makita. Sabi ko, pipigilan ko yung bibig ko. Bago kami makarating doon, dahil malayo, ilang kilometro mula sa pinaka-highway, dahil wala pa noon, madalang pa pumapasok doon na sasakyan. So may dala kaming tricycle at sakto naman may kuliglig yung isa sa naming classmate. So doon kami sumakay. At bago kami tumuloy doon, nakikain kami muna doon sa malapit na bahay ng aming classmate doon sa bukal. Pero bago kami tumuloy sa bukal, ay sabi ng nanay ng aking classmate, wag na kayong tumuloy dahil baka mamaya kayo ang susunod na may mabiktima na naman ng estudyante na maging siraulo. Kasi yun ang nangyayari, yung mga nagpupunta doon. May mga estudyante, lalo na yung mga may itsura, babae yung lalaki, pag uwi sa kanilang bahay, pag natulog yung paggabi na, marami na nagpapakita sa kanila, kambing, minsan isda, minsan may babae, minsan nandyan na yung ganon. So ako, natakot na ako noon nung sinabi na, so ikaw magpaiwan ka, sabi ng isa naming classmate sa akin. Sabi ko, bakit ako, pipigilan ko yung bunganga ko, kaya nga ako pumunta para makita ko mismo sa aking mata. Sabi niya, wag ka na muna nang sumama. So may kasama naman ako na iwan doon sa bahay ng aming classmate at tumuloy sila. Pero pagkaraan lang ng ilang sandali, oras, sila'y bumalik dahil lagi daw naplatan yung gulong ng kuliglig kasi doon sila sumakay. So ibig sabihin, hindi na itinuloy dahil baka maya-maya mas malala pa yung mangyayari sa kanila. Pero may mga grupo ng mga estudyante na nauna na pala sa kanila, na yung sa kabilang eskwelahan. Noon kami, magkakakilala kami kung kami ay yung taga-eskwelahan na dito, taga-eskwelahan na doon sa isa, at saka doon sa isa. So kami ay hindi na tumuloy at umuwi na kami. Pagkaraan lang ng ilang oras, umuwi na kami. Kinalunesan noon, nabalitaan na lang namin na yung isang estudyante doon sa isang eskwelahan, siya pa naman pinakamatalino, ay may nangyaring hindi maganda sa kanya pag punta nila ng bukal dahil hindi na makatulog, sumisigaw na, may isda, may pakambing, yun na ang sinasabi. Tapos magtago na tayo, nandyan na sila, ayaw ko na, pagod na ako. Siya pa naman yung valedictorian noon sa class nila. So nagpaalbularyo yung mga magulang, pero hindi na pinag-alay siya ng buong baka yata or kalabaw, pero hindi na siya gumaling. Hindi lang siya ang nangyaring ganon, may iba pang mga estudyante dahil nung panahon na yun, parang may mga tricycle na, may mga jeep na pumapasok. Marami pang naging biktima nung bukal na yun. Maraming naging siraulo. Hanggang sa ngayon,
kahit sabihin natin may mga cellphone na tayo, ganon. May minsan may pangyayari pa rin ganon na pag kinukursonada ka ng engkanto, tawagin natin engkanto sila, ay nagpapakita sila pag naibulalas mo na, wow, ang ganda. Pag naibulalas mo na ganon, yun, ikaw na yung kukursonadahin.